Okay, so discuss agad yung problem sa dynamics, no? So, as shown in figure 14.5, the 300-pound counterweight B pulls the 200-pound block A up the 30 degrees incline. The coefficient of friction, sige, sulat natin dito, kinetic friction is 0.20. If the pulleys are considered frictionless and weightless, determine the velocity of block A, so denote natin as VA, after it has moved 20 feet. Okay, so SA natin is 20 feet from rest daw. So, initial velocity mo ay 0. Okay, pero ito kasi, no, given kasi yung, ano natin, given yung, kamo dito, given ka ng velocity and distance, no? So, pagka ganyan, distance and, ay, position, no? Velocity or position. Diyan na papasok yung work and energy. Mas maganda siyang gamitin, no? Work and energy principle. Okay? Kapag given yung, ano natin, tawag mo dito, velocity and distance. Di ba? Kasi di ba ano ba sabi sa work and energy, di ba? Natin T1, okay, plus summation ng U from 1 to 2 is equal to T2. Ano ibig sabihin nito? Di ba? Itong T1 natin, tsaka T2, ayan yung ating kinetic energy. Okay, kinetic energy and kinetic energy, which is equal, di ba, sa 1 half mv squared. Ayan yung pinaka-ano niyan, formula, di ba? Ano naman tong, ano natin, U. Summation ng U from 1 to 2, no? U, eh, naman yung magde-denote sa work, di ba? Okay, ito naman yung ating magde-denote sa work. Di ba? Summation ng work. Kaya nga siya naka-summation. Sabihin, lahat ng work ay from 1 to 2. Sabihin yun from point 1 to point 2. In this case, from A to B, di ba? Patayin yun na sa problem natin. So, sige. Tara. Okay. So, first, drawing muna natin yung ating free body diagram, no? So, dito muna tayo. No? Focus tayo dito sa figure. Okay, so, by the way, dito kasi may nakalagay nyo na SB equals 1 half SA. VB is equal to 1 half VA, no? So, magagamit kasi natin yan. Pero, paano ba yung nakuha? Kasi dito sa figure, mag-set tayo ng datum dito. Reference. Diyan yung ating datum, no? So, no, di ba? Kung diyan yung reference datum mo, so pwede tayong gumawa ng equation for position, di ba? So, paano? Okay. Di ba ito, SA? Di ba? Ito yung length ng ating SA, tama? SA. So, sulat natin dito. SA. Then, mapapansin mo dyan, yung sa SB natin, dalawa. Di ba ito? Ito yung reference natin, di ba? Ito yung SA, yung dalawa yan. Dalawang pulley kasi nandyan eh. 1 and then 2. Tama? So, plus 2SB is equal to L, which is yung total length ng ating cord. Di ba? Kaya nagtatatag ng reference datum doon, ng fixed point. So now, di ba? Alam natin na yung derivative ng position ay velocity. So, pwede rin sabihin na yung VA plus 2VB is equal to, ano ang derivative ng L, di ba? Constant yan kasi ayun yung total length eh. Eh, hindi man nagbabago yan eh. But let's say, di ba, yung 300 pound, hilahin niya yung 200 pound pababa. Hindi rin naman magbabago yung length ng ano natin, cord, di ba? So, ito, constant yan. Ano bang derivative ng constant at yung zero? Di ba? Ito, di ba? Kaya nakuha yung VB. Bakit? Kasi di ba, isolate mo yung V. 2VB, lipat mo sa kabila yung VA is equal to negative VA. So, VB is equal to negative 1 half VA. Ayun lang siya, no? Dito kasi, positive 1 half lang. Ibig sabihin lang yan, direction lang naman yan eh, kung bakit nag-negative. Di ba? Eh, di ba, ma-recall mo yung kinetic energy natin, di ba? That is 1 half mv squared. Naka-squared din naman kasi yung V. So, regardless kung positive or negative yan, hindi man magmamatter, no? Kaya yun siya. Okay, so, dyan na naman siya nakuha. Tapos, ito rin naman, no? Ito rin namang SB, ganun lang din. Ito kasi kumbaga, tinrate mo na siya as equal sa 0, no? Okay, dyan mo lang din nakuha to. Di ba? So, 2SB, ganun lang din. Lipat mo sa kabila yung SA, negative SA, then SB is equal to negative 1 half ng SA natin. Okay, so, ano naman siya, no? Ibig sabihin, direction lang naman yan kung ba't siya nag-negative. Pero yun nga, ganun lang naman siya nakuha. Itong nakalagay dito na values na already given no, sa problem. Okay? So now, alam natin yung distance, di ba?
Kasi di ba, ang work naman natin, ano lang yan, force times distance. Alam natin yung distance sa 20 feet, tama? Di ba? So, no, ang kailangan nila natin dyan is yung force, di ba? Para magamit natin yung work and energy. Okay? So, dito, lagay natin, di ba? Kung yung SA mo, okay, is equal to 20 feet, anong value ng SB natin? Simply, SB is equal to 10 feet. Bakit? Kasi nga, di ba, SB is equal to 1/2 ng ating SA. Tama. So, bakit yung negative? Kasi direction lang naman yan, no? Kasi isipin mo, kasi ba't dito sa free body diagram, di ba? Ito yung B natin. Ihilahin na yung A pababa. So, anong direction ng B natin dito sa, sa figure? Pababa, di ba? So, kaya negative. Eh, yung A naman kasi pataas yan, eh. Tama. So, yun sinasabi ko na, direction lang naman yan, no? Kaya siya naging negative 1, no? Pero yun nga, yung values pa rin is positive lang naman natin. Okay? Ganun siya. So, now, draw natin yung FB din itong block, no? Sige, dito lang tayo sa baba. Drawing ko lang siya, di ba? Ito yung 30 degrees na incline natin. Tapos, ito yung ating 200-pound block. Tapos, ito, syempre, may tension cable dyan. Tapos, may normal force din. Okay? Kaya lang, pag ito kasing, ano, medyo nakakalito kasi may component. Eh, then, may friction force din pala, sorry. Yan, di ba? Pero ito, nakakalito kasi nga, pag ganyan mo siya in-analyze, medyo nakakalitong summation force vertical dyan, horizontal, kasi nga naka-incline yung normal force, pati yung friction force. Tama? So, why not? I-rotate natin siya. So, paano mo siya i-rotate? No? Instead na naka-incline siya ng 30 degrees, gawin mo horizontal yung surface. Okay? So, ano nang kaibahan yan? So, take note, ang maiiba lang dyan is itong 200 Newton na vertical. Kasi vertical yung weight, di ba? So, pag in-incline mo siya, isipin mo, nag-rotate itong axis ng pag ganon. So, maro-rotate din siya ng pag ganyan. Tama? Ito na yung 30 degrees mo. Okay? So, pag dinrawing natin siya dito ng mas malinaw, nakaganto na siya, yung weight. Di ba? Nirotate mo 30 degrees. So, ito na yung angle mo na 30 degrees with respect to the vertical na yun. Kaya kagandahan dyan, no? Kasi may normal, yung tension force mo horizontal, yung normal force mo vertical, yung friction force mo is horizontal. Ano yung mas madali? Baka compare dito sa unang FBD na normal force at yung friction force yung naka-incline, isa na lang yung naka-incline mo, yung weight na lang. Di ba? Mas madali ito i-analyze. Okay? Ano, summation vertical na tayo. Summation vertical is equal to 0. That is n minus 200 cosine 30 degrees, di ba? But cosine, kasi nga yung angle natin dito is with respect to vertical, no? Kaya hindi siya sine, cosine siya. So, yan lang yan, no? So, n is equal to, pag in-input niya sa calcu, that is equal to by 173.2051 pound. Okay? So, na, summation horizontal naman tayo is equal to 0. Ay, no? Hindi na pala, no? Kasi kailangan lang natin dito yung friction force, eh. Eh, di ba alam na natin na yung friction force mo is equal to coefficient ng friction mo times and normal force. So, ating F is equal to, ano yung given na print, ano? Di ba, binigay na yun na 0.20. Yung coefficient ng friction times the normal force, 173.2051. So, ang F mo is equal to, times mo sa 0.20, 34.641, 6 pounds. Okay? Yan na yun. So, dito, yung tension force ba, kailangan natin i-consider? Hindi, no? Kasi pag mag-work energy tayo, ay consider mo lang kapag ka work and energy, consider mo lang ito yung external force lang. External forces kapag ka work and energy method. Okay. Kasi dito, mapapasig, bakit hindi consider yung table? Kasi, ay, tension. Kasi ito, hindi natin yung block, kaya may tension dyan, no? Pero pag consider mo kasi ito as full, yung free body diagram dito, kay sa ating figure, okay, pag consider mo siya as a full, wait lang. Okay, so pag consider mo to as a full, no, FBD dito, kasi mo, yung tension force naman kasi kumbaga nakatago siya, no? Di ba? Ito lang yung mga external force, yung weight, yung friction force, normal force, pati yung weight dito, di ba? Yung tension, hindi naman yan talaga kasama. Kaya sasabi natin na hindi kasama external force, internal force lang. Kaya hindi natin consider yung tension kapag ka nag-work and energy. Okay? So now, yan na. Kompleto na tayo, no? So, pwede natin apply yung work and energy principle.
Di ba? So, T1 plus, okay, sabihin natin TA na, no? Kasi A from A to B yan. Summation of work from A to B is equal to TB, no? Okay? Ito, sulat ko muna yung working equation. Ito, 1 half M, kasi dito, kumbaga, initial muna to di ba? Wait lang, sulat muna natin. B initial ng A squared, okay, plus 1 half M, V initial ng B. Ibig sabihin niya, initial velocity ng B, no? Okay, then ano yung summation ng work, no? Ano ba yung consider natin ng work dyan? Okay, okay. Sa A muna, no? Diba? Tama? Okay, yung A muna yung consider natin. Okay. So now, dito, sige, copyin ko ulit ito. Figure natin. Ayan, no? So dito kasi 'di ba, ang motion kasi niyan 'di ba, pag ito pinababa natin yung 300 pound, baba to, right? Anong tendency ng A? Siyempre pag-angat siya, no? Okay. So pagka ang kinonsider natin na positive is yung paangat, 'di ba? Mapapansin natin na yung direction ng ating weight dito sa free body diagram natin, to the left siya, as well yung friction force. So ibig sabihin niyan, 'di ba? Kung paangat yung motion ng A, o di ba pag ganito siya sa incline, paangat siya. Tapos yung weight mo to the left, tapos yung friction force, ano ibig sabihin yan? Negative work yung, niya, i-consider natin doon kasi nga, opposite siya ng motion. To the right yung motion ng black A, then to the left naman yung weight tsaka yung friction force. So, lagi natin dito is negative. Okay? Yung weight muna. Ano yung weight natin na nakuha? 200 sin 30 ba? Kasi di ba, horizontal lang, no? Hindi natin ko consider yung vertical na weight. Okay, horizontal component lang nito. Okay? Kasi yung vertical, perpendicular naman siya sa ground, so zero work yun. Tama? May work lang dyan yung horizontal component ng weight. So that is 200 sin 30. Kaya lang negative, di ba? 200 sin 30. Okay? Di ba anong formula uli ng work? That is force times distance. Ano bang distance travel nito? Di ba? Given na 20 yan. Tama? 20, di ba? Yung SK natin, nag-travel yan ng 20. Okay? So, same thing sa friction force natin, minus 34.6410 times mo rin sa 20 na distance niya. Okay. So, meron pa bang work? Meron pa, di ba? May force pa. Okay? Kasi di ba kung natin from A to B, kasi mo rin yung B. Di ba? So, no, dito sa B. Di ba? So, kung paganto yung motion natin, di ba? Paganto siya. Ito, highlight ko lang siya as blue dito sa figure. Paganto, di ba? Paganyan, then pababa. Paano ba yung direction ng B, di ba? Hihilahin niya yung pababayan, di ba? So, ibig sabihin, same direction siya dun sa direction ng motion. That means positive work. O, ganoon naman pag-work, di ba? Opposite ng direction ng motion, negative work. Pag the same, positive work. So, ibig sabihin, positive work yung dinadala ng 300 pound natin. So, lalagyan natin dito is plus. Matito lang sa baba, no? Plus 300. Anong distance travel nung B? 10 lang, no? Hindi siya 20. Okay, kasi na-compute na natin yan, di ba? Ito SB equal to 10 feet. Ayan. Ayan na naman lahat ng external forces, tama? Okay, yung horizontal component ng weight dito sa A, friction force, yun lang naman, di ba? Then, yung weight dito sa B. So, now, bakit walang work tong normal force? Sabi ko nga, di ba, pag perpendicular siya dun sa surface, walang work yan. Okay, same thing yung vertical component nito. And itong T kasi na tension, that is internal force naman. So, hindi natin i-consider yan. External forces lang. Yan na. Okay, so ito, paano to? Okay, equal to 1 half ito na yung final velocity naman ng A squared plus 1 half m final velocity ng B squared. Kaya di ba sabi sa problem, yung block daw starting from rest, no? After it has moved 20 feet starting from rest. So, sabihin, kung at rest yung A, di ba yung B yung magpapamove sa kanya pataas, at rest din yung B, di ba? Okay, so therefore, ano yung initial velocity nila, di ba? Simply zero, di ba? So, zero na to. Okay. So, simplify natin to. Ilan to? Ito, pwede natin ma-factor out yung 20, di ba?
So, negative 200 sine 30 degrees minus 34.6410 and times 20 yan. Plus 300 times 10 is equal to 1 half. MA pala ito. Lagyan natin ng MA and MB. Ano yung mass nung A? Diba? That is 300, 200 pound. Kaya lang pound yan, naka-weight yan. Diba? Eh diba? Saan ba equal yung weight? Mass over G. Since naka-pound to, ano yung magiging G natin? That is, naka-pound din. So 32.2 feet per second squared. Yan yung gagamitin natin yung G. So, di-divide natin yung 200 by 32.2. 200 over 32.2. VA squared plus 1 half. Ano naman yung MB? Di ba that is 300 pound? Kaya lang, naka-pound siya. So, di-divide mo rin siya by 32.2. 300 over 32.2. Okay, hindi pwedeng isulat mo dyan yung VB kasi may VA and VB ka, wala kang solve, di ba? Kasi kailangan natin yung VA eh. Pero di ba, nasolve natin yung VB, saan siya equal? Di ba, equal siya sa negative 1 half VA. So, yun ay gagamitin. O, kahit disregard mo na yung negative kasi i-square mo naman siya, di ba? Pero sige, lagay na natin. Ayan, so, isa na lang yung unknown dyan, which is yung VA na kaya natin i-solve. So, ayan na yan, no? Sige. Input na natin yan sa calcube. Pwede na yung diretso. O, negative 200 sine. O, make sure lang na, ay, nakarad pala yung calcube po. So, i-change mo muna siya sa degree. Ayan, 3. Negative 200 sine 30 minus 34.6410 times 20, okay? Plus 30 times 10. Yan, that is 1 half. Yan, 200 over 32.2. Yan, tapos x squared. Then na lang yung kumbaga v. Okay, x natin. Then, ano next doon? Natin, plus 1 half. Na-input lang natin, literal, no? 300 over 32.2. Then, negative 1 half. Ako, abot ba? Ang haba. Ay, no? Hindi na siya umabot, no? So, pati sa input. Di ba, negative 1 half is 1/4 naman na. So, ganyan na lang natin. X squared. Hindi siya wait lang. Kasi di ba, negative, ay, 1/4 na lang naman yan. So, ito, 1/4 times lang na. Gawin na lang natin itong 1 over 8. Okay, kasi nga, para magkasya lang. Tapos, squared. X squared na lang. Ayan. Tapos, shift solve mo. Ayan yung sagot, di ba? 8 point, VA is equal to 8.48. 8.48, 1.5. Sige. Diba? Yun talaga siya, no? Mahaba lang na equation, pero yun na siya. Feet per second. Ito na yung ating desired answer. No? So, gano'n na siya, di ba? Yun ang hinahanap, di ba? Velocity at A. Ang dami na velocity at block A. Diba? Kung velocity mo ng block B, ay, ng block B, tama. Di ba? I-substitute mo dyan. So, ibig sabihin, velocity ng BA is 1 half lang nung VA natin. Ang ganda yung work and energy, no? So, yun lang naman siya, no? So, doon na mag-solve, no? Na ating work, energy. Identify mo lang lahat ng force mo, no? Then, yun nga, madali naman na siya, no? So, yun lang na. So, thank you.